Saro, pwede na. Welcome ulit sa university natin, Medical Lab, Derivation Bragat. At salamat ulit. Ako ay continue maghahandog sa inyo ng mga values, magbigay values halaga. Okay? So, bago tayo magano muna, ang main natin topic ay ayusin ko muna ito. Yung magano muna tayo. Ito. Pasalamat at bumalik sa ating mahal na Panginoon. Pasalamat sa Kanya na marami pang hangin at makakain at mga oportunidad sa araw na ito. Kabangon. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. So, cheers. Coffee. Lugar lang. Coffee. Pangalawang cup ko lang to. So, yan. Diyan na muna, coffee. Ready na ba kayo maghandog ng mga din yung comment? Walang nagka-comment pa rin. Mother ko lang nagka-comment. Salamat. Shoutout ako sa iyo, Mother Trinidad. AKA Mercy yung tinatawag sa kanya noon, yung stepfather ko na wala na. So shoutout kayo ako din sa iyo, stepfather kong si Tom. Iniwan na tayo. Pero nandun ka pa rin sa ko. Dito at saka dito. Tsaka yung biological father ko, nandyan pa rin yun, kahit pa paano. Shoutout ako sa inyo na nagbigay din kayo ng halaga sa time ninyo nung nandito pa kayo. Comment. Mga comment. Minsan ako rin nagka-comment sa sarili ko. Ewan ko ba bakit tatakot yung mga tao mag-comment. Lugar lang. So, topic na lang. Diretso na lang tayo bago masyado kong mag-nonsense sa inyo. About ready na kayo dyan. Hold your horses. Nandito na may mga mga lugar natin, yung mga natin mga pag-iisip at pananalita. At pag mamaritos at marites sa isa't sa kapwa. Itong pride. Ito yung garbo natin. Marami tayong talent sa mga Pilipino, di ba? Itong mentality natin yung Filipino pride. Diyan ako nagtutok, nagpapahayag, nagpapaliwanag. So yan yung natin, yung main natin ngayon. Proud talaga ako Pinoy. Siyempre may halo siguro dahil sa mga inheritage natin noon pa, mga ancestors natin. Siyempre merong merong tawag dyan, yung parang application na my heritage. Meron ako yan. Hinahanap ko yung ko, yung bloodline, pero hindi ko na dahil masyadong complicated, advanced. Hinahanap ko yung kadugo ko or mga relatives na ganyan. Sabi ko,
Inisip ko, ba't ba akong maghanap niyan na naka-record at saka naka-ano sa papeles, tapos baka na ano na yan, nasunog or natapon na yan. Yung sistema sa atin, wala nang ano eh, hindi masyadong ano, yung parang hindi secure. Kaya inisip ko, lugar lang, huwag ka na maghanap Rosauro. Ang ginawa ko ay naghanap na lang ako sa sarili ko. Hinanap ko yung totoong ano ko, identity. Yun. So, syempre, dyan ako pinanganak sa Cebu. Tumira ng Maynila, pabalik-balik, parang yo-yo. Cebu, Manila. Tapos ngayon ay Mindanao na. Luzon, Visayas at Mindanao. Perlas ng silanganan. Yan, naano ko na yung tatlong ano, parts natin na main parts natin sa Pilipinas. Cheers. Muna si malapit ng mabuo si Rosauro. Mga 85-90% na. So, itong pride natin being Pilipino, ano yan? Matatag yan. Malupit yan. Meron tayong talento, meron tayong wealth, kayamanan, or meron tayong sinasabing legacy. Yan, maano na yan. Higher level na yun, yung sinasabi kong legacy. Dahil sa ano natin, sa pangalan natin, sa name natin. Kahit wala na tayo sa mundong ito, nag-i-inherit tayo ng sa pangalan. Sa pangalan ng mga magulang natin, relatives, mga ancestors. Hanggang sa kapanahunan pa ng mga tribo-tribo natin. Wala pa yung mga Kastila at mga Hapon or ano ba yan, Amerikano, kahit anong mga pumupunta dito. Mga tribo-tribo natin. Pero syempre, kung babalik pa tayo na sa magdidig na naman tayo. Pero sa magandang paraan. Gawin natin yung historical na ano, yung hinahanap mo yung ano. Okay lang yan. Kung madali mong mahanap, well and good. Nandiyan, naka-record. Mas madaling mahanap siguro pag may ano ka, may legacy. Yung tinatawag na ano, yung pangalan ng halimbawa, lolo mo or mga ancestors mo. Ano yun, nagpo-forward yan eh. Ito si Bragat or ito si Monticelio or De La Serna. Ano pa ba yan? Ano? Malupit. Pero hindi ko niya sinasabi. Wala akong ebidensya na ganyan. Pero alam ko. Nahanap ko na yung ano ko. Yung sarili kong ano. Hindi ko na kailangan yung mga names or dahil sa malit pa kasi ako independent na ako. Hindi ko naman sinisisi yung mga magulang ko dahil ano lang yun, test ng buhay yan. Kung wala bang ama or ina or lolo, lola na nagdidisiplina sa'yo ng maayos, syempre marami din sa atin walang ano eh, yung parang walang may-ari. No offense, pero totoo yan. True words. Real talk lang tayo at yung original. So, syempre, na tayo parang katagalan ng panahon. Nakaka-adapt na rin tayo tapos natututo tayong
mabuhay ay mag-survive, survival mode. Parang ganun. Magaling tayo dumiskarte. Kung mahirap pa or ano ba yan, kung wala or meron. So sa atin yung pride natin, matatag tayo sa mga ganyang diskarte sa buhay. Proud ako, shoutout ako sa inyo. Minsan ay napapayak ako dahil syempre yung pagka-pride na yan, maganda yan sa kalooban dahil pero yung natin, bigyan natin ng parang konting ingredients na lugar lang na para bang hindi masyado natin pataas pa masyado yung high pride na yan, high pride. Tapos dumadating din sa yung yung mga taong meron pa rin dyan, alam ko, yung matapobreng mga tao, yung mababa yung paningin nila sa mga pobre, yung mga mahihirap. Para bang hindi ba kayo nakaranas na, hindi yata kayo nakaranas ng kahirapan sa buhay kaya ganyan kayo, or high pride lang yan yabang or ano ba yan, gusto mo ipakita sino ka ba. Tapos siyempre na parang nasanay na dito sa kalooban, so dito rin pinaghirapan ko yun. Yung iba sinasabi nila pinaghirapan nila, pero yung mga magulang pala nila at saka lulot-lula na yung kayamanan, lang sila, yung parang marami mga kabataan natin, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo na yun, generally speaking, na i-spoil. Maraming mga taong spoiled. Ako parang siyempre na-feel ko rin na na-spoil ako ngayon, pero parang hindi intentional na pagka-spoiling, hindi sinasadya. Meron kasi may differential yan. Yung intentional mo na i-spoil na magandang sa mabuting paraan, or in-intentional mo na in-spoil yung bata mo dahil lang sa ayaw mo ng gulo. Makarelate kayo niyan. So yung spoil, ang dami naman. Sayang yung dahil dumadating kasi sa sa comparison, nagko-compare tayo sa isa't isa, tapos nakakalimutan natin na nga pa lang, kapwa tao ko to, kapwa Pilipino ko to, kapwa kahit anong race ng tao. Yung bumalik tayo sa humility. 2024 na tayo, malapit na mag 2025. Ang dami pang kailangan baguhin. Ang number one dapat natin baguhin yung ugali natin, yung behavior, yung mga emotion natin sa mga ugali. Paano natin ina-adapt yung ugali natin sa emotion natin, diba? Kaya nga sinasabi ko, meet halfway. Walang masyadong pride, walang masyadong yabang. Kaya nga ini-input ko yan sa inyo, yung lugar lang yan. Pag masyadong sumobra. Ay, pwede kang maglakad sa last 100 steps dyan, pwede mong lakarin. Huwag kang magalit na nasobrahan yung driver, magpalugar or nakulangan. Yung metaphorically speaking. So ako, yung parang ito na yung pagka-maturity ko na si Rosauro. Itong project ko sa inyo, yung projection, pahayag, paliwanag, parang liwanag sa inyo. At yung sa Cebu din, hayag, pahayag. So i-relate natin yung mga words at yung mga magagandang yung magagandang virtues, at gamitin natin na parang lakas.
Hindi para ipagyabang natin o ipa-high pride natin. Pwede naman tayo mag-comparison sa kung competition. Competition, maganda yung competition. Kailangan tayo mag-compete para hindi tayo masyadong maboring sa bahay. Sa bahay nga rin, nagko-compete tayo. Pwede rin sa labas. Sa mga pride natin, mga Filipino pride natin. Kasi ang dami nating talento. Wow, proud ako sa inyo. Kapwa ko Pinoy. Galingan nyo pa. Pakita natin yung ano na yan global na yan. Ano natin yung pride. Tsaka yung talent natin. Pero gawin natin. Pagbalik natin sa Pilipinas, dalhin natin yung humility pa rin. Kahit pa paano. Respeto sa kapwa. At wag masyadong tumingin ng mababa sa kapwa mo. Kung may ba yan, disability or hindi. At saka mga hayop, din yan. Respeto din yan. Buhay din yan. Mga halaman, mga paligid, yan, lahat-lahat na yan. Likha yan ng Panginoon para sa atin. Mga blessings pa. So, wag natin kalimutan yung natin. Kahit malakas yung pride natin, ilugar natin. Kaya yun. Ako ngayon naghahandog sa inyo at second coffee, third mission ko na to sa yung to-do list ko, sinasabi. Daily. Balance lang natin lahat. Yan. Balance. So, ito. 17 minutes. Thank you. After, i-apply natin yung mga vibration, good vibrations. Magsimula tayo dyan sa tahanan at sa bahay natin. Sa mga anak natin, sa pamilya. Yan. Bigyan natin ng magandang pahayag, paliwanag, at pag-intindi, pagpakumbaba. Huwag yung masyadong malaking pride. Yung mga bata, yung mga kabataan natin, kailangan turuin yan, yung pride nila. Yung pride nila. Ano pa yan? Yung lack of, completion. Kulang pa sa sa learnings. Tayo ang teachings, yung mga magulang. Ate at kuya. Sila ang learning pa. Estudyante. Sa bahay. Cheers. Vibrate love, peace and understanding. Radiate love, forgiveness, balance of everything. So, mahal ko pa rin kayo. Kayong lahat sa buong mundo. Sa labas din ng mundo. Ito si Generation Diversity kong proyekto. Nagbibigay halaga sa inyo. Salamat. God bless and Godspeed.